Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo dahil hindi na kaya ng power ni Kibuloy o ng mga staff ng SMNI. Eto na po, nagpasaklolo na po sa Supreme Court ang mga staff nila or ang mga abogado nila. Hindi kinaya ang power ng NTC. At ito ho, masyado daw silang inabuso ang kanilang network. Talaga po ba? Inabuso po ba kayo? O kayo ang nang-abuso sa inyong mga kasinungalingan? Para hindi ho tayo magtagal mga ka-action, mga kakampeng, panoorin na po natin ang nasabing video. Kaya pumunta kami dito para ireklamo ang NTC sa pang-aabuso sa isang broadcast entity. Walang iba, SMNI. Dumulog sa Court of Appeals kanina ang TV network na Sunshine Media Network International o SMNI. Hiniling ng kumpanya na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang korte sa isang buwang suspension order ng National Telecommunications Commission o NTC noong December 19. Ayon sa mga abogado ng SMNI, nilabag ng NTC ang kanilang karapatan sa due process dahil hindi sila pinasagot sa show cause order at isinabay pa rito ang suspension order. Hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon na sagutin yung mga allegation. In the very first place, wala pang allegation, wala pang complaint. Mahirapan kami sumagot sa mga allegation na wala naman dyan. So, para kami nanghuhula ngayon na ano yung sagot namin. Naniniwala din silang naimpluwensyahan ng House of Representatives ang NTC na hindi umano dapat. Ang NTC ay mayroong sariling kapangyarihan o quasi-judicial function kaya hindi ito dapat magpapadikta sa legislative branch. Yung pag-influensya ng House of Representatives to the NTC is in violation ng ating saligang batas, lalo na yung principle of separation of power. Separation of power, it means the NTC is part of the executive department, hindi sila dapat diktahan ng House of Representatives, and that is the legislative department of our government. Dagdag pa ni Attorney Rolex Suplico, isa sa mga legal counsel ng SMNI, isinuko ng NTC ang kapangyarihan nito sa Kamara at mayroong chilling effect o magdudulot ng takot ang ginawa nito. Maaari kasi anyang mangyayari ang ginawa nito sa iba pang network o media outlet. Kinwestiyon din ito bakit buong network ang sinuspindi kung ang dalawang programa lamang naman ito ang nakitaan umano ng paglabag. Ang pagsuspindi sa SMNI ay nag-ugat sa umano'y paglabag ng kumpanya sa mga panuntunan ng kanilang prangkisa na ibinigay ng Kongreso noong 2019. Diba dapat ang kasalanan ni Pedro kay Pedro lang? Hindi mo sabihin na buong network ay may kasalanan. Pangalawa, tama yun, may mga complaints laban sa amin. Diba pag nagsampa ka ng complaint, allegation lang yon, wala pang pruebas. Pakinggan mo muna kami. Umaasa ang SMNI na kaagad maglabas ng TRO ang Court of Appeals. Samantala, wala pang komentaryo ang NTC sa hiling ng nasabing TV network. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang kanilang mga pahayag at gusto nila na maglabas ang Department of Supreme Court ng TRO or Restraining Order ho mga ka-action. Diba? Ang kakapal ng mga mukha nila, no? Ang sabi ng isang abogado, masyado daw inabuso ang kanilang TV station. Sino nga po ba ang inabuso o ang niyurakan ng inyong mga angkor? Diba? Yung mga taong pinaratangan nila na hindi nila kaya patunayan sa masang Pilipino. Diba? Ngayon sasabihin nyo pa, masyadong inabuso. Oh, yun naman pala may separation of power ang NTC. Alam nyo ba yon? Na kahit may franchise kayo, kung hindi kayo bigyan ng frequency ng NTC, ng National Telecom Communication, akala nyo makapaglayag kayo? Makapag-undaer kayo? Hinding-hindi ho kayo makapag-undaer kapag hindi kayo binigyan ng NTC ng frequency. Di ba? Oh,
30 days lang yan. Dapat tiniis nyo na lang. Kaysa sa inyo, kaysa bad trip sa inyong NTC, baka hindi kayo makapaglayag forever niyan. Kahit may franchise kayo. Kasi sila pa rin ang masusunod dahil sila ay may separation power. Kapag hindi kayo binigyan ng frequency, nga kayo. Anong gagawin nyo sa franchise nyo? May franchise nga kayo. Hindi naman kayo bigyan ng frequency ng NTC. O maglulumpasay na lang kayo. Diba? Tapos ngayon kayo pa ang may gana magsalita na inabuso kayo. Diba? At yung sabi ng isang abogado, ang kasalanan ni Pedro ay kay Pedro lang. Ang kasalanan daw ni Juan kay Juan lang. Diba? So matotal, dapat hindi daw, for short mga ka-action, dapat sabi ng isang abogado, ang lahat ng programa ng SMNI, ng TV station network na yan, ay hindi dapat kasali. Take note, franchise ang pinag-uusapan dito. Diba? Dapat kasali lahat ng programa nyo dahil franchise ang pinag-uusapan ho dito at nag-ugat po ang lahat ng yan dahil sa inyong mga kasinungalingan ng inyong tatlong angkor kasama na si Duterte, si Silis at Badoy. Sila ho ang sisihin nyo. Sige, hamunin nyo po ang NTC. Tingnan natin. Kung mag-declare man, dito natin malalaman kung anong maging desisyon ng Supreme Court, kung ang naging investigasyon ba ng Kongreso ay naging unconstitutional or constitutional. Yan lang ho natin ho. Dalawa lang ho ang maging desisyon dyan ng Supreme Court. Okay? Kung kayo po ay mabigyan o kung pumabor sa inyo ang Supreme Court, ang tanong, kung mabad trip sa inyo ang NTC, bibigyan ba kayo ng frequency? Kapag hindi kayo binigyan ng frequency, nga pa rin o tingga pa rin ang franchise nyo at hindi kayo makapag-on the air forever. No? So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Good morning everyone. Beautiful.